kuha mula sa ating Baler radar at makikita po natin narito po yung sentro ng bagyong si Uwan at ito po ay naglandfall dito sa may area ng Dinalungan Aurora. Nakita po ninyo nung ito'y tumama sa kalupaan na Aurora, halos nawala na po yung mata category. So mula sa isang super typhoon, nung tumama na sa lupa ang bagyong Uwan, ngayon po ay isang typhoon category na yung bagyong ito. And very powerful itong Oratio Imperata. Oratio Imperata, prayer for protection from typhoon. We come before you with hearts filled with concern as we face the threat of a typhoon. Oratio Imperata, contra calamitates et tribulationes Dios Pater Misericordiarum. Iba-ibang klase mga Oratio Imperata ang ginawa, hindi lang siguro ng Team Misteryo, hindi lang Spiritual Guide Philippines, ng AUHAY, hindi lang sa ating programa Gabi ng Misteryo, kundi sa iba pang mga grupong pangrelihiyon, espiritual, at sa ating lahat na mga Pilipino na tayo nagdarasal. Gabi ng Misteryo. Okay, mga kamisteryo, mga kadventure, talagang tayo'y dinaanan itong bagyong Uwan na talagang super bagyo siya. At matindi itong ginawa nating mga pamamaraan, and very powerful itong Oratio Imperata. Iba-ibang klase mga Oratio Imperata ang ginawa, hindi lang siguro ng Team Misteryo, hindi lang Spiritual Guide Philippines, ng AUHAY, hindi lang sa ating programa Gabi ng Misteryo, kundi sa iba pang mga grupong pangrelihiyon, espiritual, at sa ating lahat na mga Pilipino na tayo nagdarasal. Yung simpleng bukal sa kalooban na pagdarasal at paghingi ng saklolo sa ating poong lumikha ay malaking bagay. At ito'y napatunayan na ho natin ito po sa pagdaan ng Super Typhoon Uwan. Hindi maikakailan talagang kinabahan tayo, ninervyos tayo, natakot tayo, pero tayo'y naghanda. Pero para sa akin, ang pinakamalaga sa lahat, yung ating pananampalataya sa ating pong lumikha, yung ating pagtitiwala sa Kanya, sa mga divine beings, sa mga banal na espiritu, sa mga santo, o sino pa man na may tuturing nating banal. Depende kung ano ating relihiyong kinaaniban. Ang ganitong pagdarasal ay hindi na natin dapat na isaalang-alang kung ano man ating relihiyon. Basta nagsama-sama tayo bilang mga mamamayan, bilang mamayang Pilipino na talagang taos-pusong nakiusap, yumukod, humingi ng tulong sa ating pong lumikha. Kasi, ano na to hindi na natin control ang kalikasan. Ang magagawa lang natin, maghanda. Magagawa natin ay mag-ingat. Ang magagawa natin ay makinig sa mga paalala, sa mga babala, sa pagsaklolo sa atin, ng ating kapwa tao, ng gobyerno, ng mga opisyal, ng iba pang mga otoridad. Pero dahil nga sa ito ay kalikasan na talagang hindi maiwasang maglinis sa ating kapaligiran, dito tayo humingi ng tulong sa ating pong lumikha. Yan ang ginawa nating Oratio Imperata. Ako naniniwala na kapag nagsama-sama tayo sa panalangin, pagdarasal, taimtim na paghingi ng saklolo sa ating pong lumikha ay malaking bagay ito at napakalakas na kapangyarihan. At yan ang napatunayan natin sa super typhoon na ito, Uwan, na may international name na Fungwong. Ayun. So, lumagpas sa atin at sinasabi ng Pag-asa na talagang nawala, nabasag yung mata ng bagyo nung maglandfall diyan sa may Dinalungan, sa may Aurora.
Ito yun, yung binabanggit ng Pag-asa Forecaster. Panoorin natin. Narito po yung kuha mula sa ating Baler radar at makikita po natin narito po yung sentro ng bagyong si Juan at ito po ay naglandfall dito sa may area ng Dinalungan, Aurora. Nakita po ninyo nung ito'y tumama sa kalupaan na Aurora, halos nawala na po yung mata nung bagyo. Usually po nangyayari po ito kapag yung bagyo ay tumatama sa lupa, nagiging nasisira po yung mata niya dahil po bahagya po itong humihinap. Gayunpaman, malakas na bagyo pa rin po ang dala nito. Posible po sa mamayang 2 AM update natin ay typhoon category na po mula sa super typhoon ang bagyong si Juan. Pero makikita nyo po na ito po ay direktang tumama dito sa may bahagi ng Dinalungan sa lalawigan ng Aurora. So ito po yung nakaranas po ng malalakas na hangin na dulot po ng bagyong Juan. Sa ngayon po as of 10 PM naman ay huling namataan ang sentro ng mata ng bagyong Juan dito po sa may bahagi ng Kasibu sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Sa ngayon ang kanyang lakas ay nasa 185 kilometers per hour, malapit sa gitna, pero makikita nyo po ang kanyang pagbugso ay nasa 255 kilometers per hour. Ito po ay lumakas yung pagbugso niya, lalo tumatama po kasi ito sa kalupaan. At muli po nais ko pong bigyan din na yung mga lugar po, lalo na yung mga nasa taas ng bundok, ito po ay exposed at dahil po doon posibleng mas malakas na hangin yung maranasan nung mga lugar na nasa may kabundukan. Kaya po iba yung pag-iingat pa rin. Makikita nyo po concentrated pa rin itong laki ng bagyo, particular na sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Kabisaya category. So mula sa isang super typhoon, nung tumama na sa lupa ang bagyong Juan, ngayon po ay isang typhoon category na yung bagyong ito. So as of 1 AM nga po, ang huling lokasyon ng sentro ng bagyong Juan, na ngayon isa ng typhoon category, ay nasa Bagulin sa lalawigan ng La Union. Mula sa isang super typhoon, ngayon po ay ang kanyang lakas na sa 165 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso po na nasa 275 kilometers per hour. Mapapansin nyo, medyo malakas yung kanyang gustiness o yung pagbugso, lalo tumatama kasi ito sa terreno or sa mga kabundukan po ng northern Luzon. Ang kanyang pagkilos, mabilis pa rin po sa west, northwestward sa 30 kilometers per hour. At mapapansin po ninyo, itong bagyo natin, halos ang sakop na lamang niya yung malaking bahagi ng Luzon. Kaya inaasahan din natin significantly mababawasan na yung mga malalakas na mga pag-ulan sa bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala po, narito yung latest track ng bagyong Juan. Sa mga katututok lang po, naglandfall yung bagyong Juan kagabi ng alas 9 Gs ng gabi sa bahagi po ng Dinalungan sa lalawigan ng Aurora at muling binagtas or binaybay niya yung bahagi ng Northern Luzon at ngayon nga po ay nasa may Northern Luzon na ito, particular na sa bahagi ng La Union at posible po ngayong umaga, posible po sa susunod na update natin mamayang alas 5 na umaga ay nasa West Philippine Sea na ang bagyong si Juan. Mapapansin nyo rin po sa ating track, posibleng pagdating ng araw ng Huwebes ng madaling araw ay muling papasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Juan. Lalabas po kasi ito posible po mamayang gabi o bukas ng madaling araw ng Martes at kikilos po ito palapit sa Taiwan. So posible po na ang susunod na landfall na ng bagyong ang bagyong si Juan ay sa bahagi na ng Taiwan at base rin sa track natin, posibleng mapanatili niya ang kanyang lakas bilang isang typhoon. Ipapakita ko lamang po sa inyo yung posibleng binagtas po ng bagyong Juan mula po sa bahagi ng Aurora. Ito ay nasa Nueva Vizcaya, gumalaw po patungo sa Benguet, and then dito po sa may La Union at posibleng mamaya ay nasa may West Philippine Sea na ang sentro ng bagyong Juan. At ngayon, dahil nga sa naniniwala tayo na malaking bagay ang Oratio Imperata o yung pagdarasal, paghingi ng saklolo sa ating pong lumikha. Ito, mayroong tayo paparinig na Oratio Imperata na ito ay mula dyan sa Quiapo Church. Nakita ko to sa kanilang online, sa social media. Ipakita ko sa inyo. Siguro, bahala na po kayong mamili. Marami naman kayo makikita sa social media ng mga Oratio Imperata. Pero ito, kinuha ko ito, particularly, napakasimple at talagang direct to the point na pagdarasal sa ating pong lumikha via Quiapo Church. Ito yun.
Rocio Imperata, prayer for protection from typhoon. We come before you with hearts filled with concern as we face the threat of a typhoon. We humbly ask for your mercy and protection. Calm the raging winds and surging waters. Keep us safe from harm and grant us the strength to weather this storm. May we emerge from this challenge with renewed faith and a deeper appreciation for your power. We pray in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Ngayon sa ating programa sa Gabi ng Misteryo, nitong Sabado, bago tumama sa atin ng bagyong Uwan, ay talagang naisip ko na gamitin yung programa para magsama-samang lahat. Dahil marami nakikinig, dami nanonood. Ako I believe na kapag nagsama-sama, it's a collective effort, a collective prayer. Horacio Imperata. Kaya inibita natin si Dr. Joe Villasano ng Auhay Philippines at siya nag-lead on air ng Horacio Imperata. Ito yun, muli natin panoorin. Pakinggan natin, isa puso natin, isa isip natin, isa kaluluwa natin ang Horacio Imperata ito. Ito po yun. Sumunod po tayo kay Ma'am Jo sa kanyang sasabihin sa pagdarasal natin para maibsan ang lakas ng bagyong Uwan o kaya mailihis. Ayan. Tama po yan. Opo. Okay. Sige po, Ma'am. Pasimulan po natin. Yes, ma'am. Sa kapahintulutan po ng ating pong Panginoon, Creator God po yan, at hindi papayag na masira ang kanyang creation. Yun po ang ating nauunawaan at tinatanggap na dunong. Creative God po yan. Kaya hindi siya papayag ng mga elemento ay maging disharmonious at maging masira ang kanyang creation po. Tandaan po natin lahat yan. Kaya kalimutan po muna natin ang mga balita na hindi ka nais-nais. Yes. Sisimulan po natin ang connection natin sa lahat ng elemento po. Pagpupugay natin sa element of fire, water, minerals, ether, at ang ating pong liwanag ng Panginoon. Hinihiling po natin na basbasan po tayong lahat ng liwanag na ito para maiangat ang kamalayan ng sambayanan at lahat po ng elemento sa dunong ng Panginoon. Dasal lang po tayo para makausap natin ang elemento ng hangin, tubig na sa paglilinis niya ay hindi po siya makakasira ng creation ng ating Panginoon po. Siya po ay nariyan na elemento, magbibigay lamang siya ng paglilinis at hindi po siya makakasira. Salamat po, Typhoon Uwan, sa iyong pagtanggap ng aming intensyon. Horacio Imperata. Contra calamitates et tribulationes, Dios Pater misericordiarum. Ad te clamamus in tempore nostre necessitatis, tua nos potenter protege, et a malis omnibus depende. Toli pestilentiam carestiam et bellum, ab effusiones sanguinis innocentes libera nos, a calamitatibus naturalibus et flagellis misericordia tuae subtrahi nos. Consider nobis pacem felicem, ample citere Patri nostre bona, purifica corda nostra ut in te solo espremus. Sancta Maria, salus impermorum, ora pro nobis. Sancti Michael Arcangele, defendi nos in proelio. Sancti Joseph, patronos ecclesia, ora pro nobis. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Sa atin naman Yun yung Latin to, no? Latin po. Yung pinapakita na rin natin tong English version.
habang nagdarasal tayo ng iba't ibang language, pwede naman nilang bigkasin ito. At sa atin naman pong lingwahe, Yes. ito po ang Oratio Imperata na panalangin para ipagadya sa mga kalamidad dulot ng bagyong Uwan. Opo. Manalangin po tayo, taimtim, na nakikita natin ang ating mga sarili na maliwanag at ang ating buong bansa. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga puso, nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nikha, kung saan kami ay bahagi na pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sannilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang inyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang bagyo, pagbaha, pagputok ng vulkan, paglindol at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay, pinagpagurang ari-arian at ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhob namin gawin kaming mapananagutan sa katiwala ng inyong nilikha at maging bukas palad sa kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Marami pong salamat, Thank you po. Bagyong Uwan, at pinakinggan niyo po ang aming pong kahilingan. Salamat po, aming creative na Panginoon. Thank you so much. Yung English, Ma'am Jo, babasahin ba natin? Sige, pwede pa. Ito naman po ang English version ng ating pong dasal para po doon sa mga gustong sumali. Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruptions, and natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Salamat po. Salamat po. Thank you so much. We visualize now the entire archipelago
with balanced elements, gentle air, gentle interaction with other elements, enough minerals, clean water, clean ether. We intend as well the light of love and gratitude to all the elements. We see everyone safe and protected. So be it done. Thank you, Ma'am Jo, and to all our viewers and listeners na sumabay sa ating Orasio Imperata. Sarap naman ng energy. Ngayon, dahil sa masasabi natin na malaking bagay, hindi lang malaking bagay, talaga napakalaking naitulong sa atin kung bakit humina pag landfall. Ako naman, di man akala natin siguro coincidence lang, nagkataon lang na ganun nangyari. Pero ako, I don't believe in coincidences. Meron po tayong ginawang aksyon, may ginawa tayong paghingi ng saklolo sa pamagitan ng Orasio Imperata, and now tumugon ang pong lumikha, ang mga divine beings, in-execute nila yan. At yun, ang positibong epekto sa super bagyong Uwan. Now, I think it's about time that we have to wake up. Ano nga bang lesson ito? Kasi ang ginamit dito ay yung ating mga natural na mga pader. Para sa akin, natural na mga pader yan, yung Sierra Madre Mountains, yung mga mountain ranges sa Luzon, maging sa Visayas, sa Mindanao, it's about time that we have to wake up, and wag natin pahintulutan na sirain na kung sino man ang ating mga kabundukan. Ha? Especially ang Sierra Madre. Yung dinaan din ng bagyo ay yung itong ano ba to, Caballero Mountains pa yun? Mataas ba nakakabundukan ng Caballero? Sandali nga, just check ko nga. Ha? Yung sandali yung Caballero Mountains yan. Sandali, iwan mo natin itong Pag-asa. Punta tayo sa Caballero Mountains. Kasi ito yung isa sa nakita rin dito na talagang malaking contribution para humina yung bagyo. Caballero Mountains. Ayan, saan ba ito? Sa Luzon. Okay. Caballero Mountains. Mountains in Central Luzon. So, ang range na ito ay may elevation na 5,500 feet. Wow! At ito ay dumudugtong sa Cordillera Mountains. Cordillera Central to the north of the Sierra Madre to the east. Oh, so magkakaugnay pala to, no? Ha? Network pala to ng mga mountain, ng mga bulubundukin dyan sa Sierra Madre, itong Caballero Mount, hindi Caballero, Caraballo. Ayun. Caraballo Mountains. Wow. And Cordillera. Ayan na. So yan o. Malaking tulong yan. So, it is a wake-up call to all of us that we have to take care of this natural barriers natin laban sa mga malalakas na bagyo na tumatama sa atin. Simple yun. It's also a wake-up call that we have to love our nature, to save our nature, our forest, to love plants, trees. Let's plant more trees, diba? To love every living thing or every living creation sa ating paligid. Huwag natin sirain, huwag natin pupuksain. O diba?
respeto sa buhay, respeto sa creation natin pong lumikha. Maglaan ng lugar kung anong dapat na i-develop. Hindi lahat. Hindi yung bungkal dito, bungkal doon. May development dito, development doon. Especially mga subdivision. Sino ba yung mga makapangyarihang nagde-develop ng mga subdivision? Ayaw ko na magpangalan. Pero, yan o, mag-isip po tayo mabuti. Pangalagaan natin ang ating kalikasan, ang ating mga mountain ranges, ang ating forest, ang ating kagubatan. Huwag nating aalisin yung mga puno na yan. Malaking bagay yan para makaligtas sa atin. Hindi lang sa atin, sa henerasyon ito, sa mga susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. So, yan po. So, ang importante rito, kapag mayroong ganitong mga siguro sa panahon, hindi lang sa panahon ng kalamidad tayo nagdarasal. We have to pray every day. We have to say thank you. Thank you po. Thank you po, Panginoon namin Diyos. Araw-araw yan. Di ba? Thank you po sa ating mga ascended masters, sa ating mga divine beings. Sa lahat-lahat. Sa ating angel. O di ba? So it's about time that we have to change our attitude. Tama na yung away na lang dito, away. I think dapat kung ito medyo listener ng konti, ayaw ko naman mag-discuss about politics, pero isang tabi mo natin ang politika, especially pag ganitong na haharap tayo sa crisis sa panahong ito. May time for politics. May time for to focus on crisis. Anuman ang politika ang kinaaniban. Kahit sino nakaupo dyan, diba? Suportahan natin yung mga halal na ngayon kung mayroon sila nagawang kalokohan, abay iharap natin sa korte. Kasuhan, litisin, ikulong. Alright? So mga kamisteryo ka-adventure, salamat sa inyong patuloy na pagtutok. And please like, subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. At kung gusto ninyo ating pinag-uusapan ng ating mga video sa YouTube channel natin, sa Ray T's Divine Adventures, also yung isa pang video natin, Team Mysterio Philippines. Please, salamat po sa inyong support. Salamat. Ingat po tayo palagi. Lagi natin tandaan, magtiwala tayo sa pong lumikha, pangalagaan ng ating kalikasan. See you. Gabi ng Misteryo. Encounters, mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talagang malapit na? Mga experience, so meron kayong sightings ng mga UFO. Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels beyond human comprehension. propulsion system. Gabi ng Misteryo.